Tahimik ang silid, ngunit hindi payapa. Mabigat ang hangin sa loob ng silid sa itaas, na para bang may isang bagay na unti-unti nang nababasag kahit wala pang nagsisimula. Magkakalapit na nakaupo ang mga alagad sa paligid ng mesa, ngunit walang tunay na panatag. Kumikislap ang ilaw ng mga lampara sa batong pader habang gumagalaw ang mga anino sa kanilang mga mukha. Ilang taon na silang naglalakad kasama ni Jesus. Nasaksihan nila ang mga himala, ang mga bulag na nakakita, ang mga may sakit na gumaling, at maging si Lazarus na muling nabuhay mula sa libingan. Ngunit iba ang gabing ito. Nagsimula nang magsalita si Jesus tungkol sa pag-alis, tungkol sa pagdurusa, tungkol sa mga bagay na ayaw nilang marinig, at walang nakakaalam kung ano ang magiging buhay nila kapag wala na siya. May mga nakatingin lamang sa mesa, may mga tahimik na nagkakatinginan. Unti-unting nawawala ang tapang na minsang hawak nila. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus. Huwag mabagabad ang inyong puso. Biglang natahimik ang silid. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Walang takot sa kanyang tinig, walang pag-aalinlangan, kundi kapayapaan. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. Tahimik na nakinig ang mga alagad habang pilit inuunawa ang mga salitang parehong nagbibigay ginhawa at takot. At kapag naipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako upang kunin kayo, upang kung nasaan ako ay makasama rin kayo. Isang pangako, hindi pangakong magiging madali ang lahat, kundi pangakong hindi sila mawawala sa kanyang piling. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Hanggang sa may isang nagsalita, si Tomas. Tapat, diretso, hindi kayang itago ang pagkalito na nararamdaman din ng iba. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Hindi iyon pagtutol, takot iyon. Takot na mawala ang direksyon. Takot na hindi maintindihan ang mangyayari. Takot na maiwan. Tiningnan siya ni Jesus, hindi may galit, kundi may habag. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi malilimutan ng mundo. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Natahimik ang lahat, hindi lamang isang daan, hindi lamang isang guro. Siya mismo ang daan. Walang makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Unti-unting bumigat ang kahulugan ng kanyang mga salita sa kanilang mga puso. Ang daan pasulong ay hindi matatagpuan sa plano o sa kasiguruhan, kundi sa pagsunod sa kanya. Muling may nagsalita, si Felipe. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sapat na iyon. Maamong tumingin si Jesus sa kanya. Matagal na akong kasama ninyo, Felipe. Ngunit hindi mo pa rin ako nakikilala. Tahimik lamang ang lahat. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Matagal nilang hinanap ang Diyos sa mga himala, sa kapangyarihan, sa mga tanda mula sa langit. Ngunit ang Diyos ay kasama na nila sa hapag. Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi galing sa sarili ko. Ang Ama na nasa akin ang siyang gumagawa. Hindi pa rin nawawala ang takot sa silid. Ngunit may isa pang bagay na unti-unting lumalakas. Pag-unawa. At ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga ginagawa ko. Nagkatinginan ang mga alagad. Parang imposibleng mangyari iyon. Paano magpapatuloy ang lahat kung mawawala siya? Ngunit hindi sila inihahanda ni Jesus para iwan. Inihahanda niya sila para sa susunod na mangyayari. Hihingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isang tagapayo, ang Espiritu ng Katotohanan. Isang presensyang hindi nila makikita, ngunit hindi kailanman mawawala. Sa labas ng Jerusalem, lalong lumalalim ang gabi. Sa loob ng silid, tahimik na naglalaban ang takot at pag-asa. Pagkatapos ay muling nagsalita si Jesus. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kapayapaang galing sa kontrol. Hindi kapayapaang nakadepende sa maayos na sitwasyon. Kakaiba ito sa ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso. At huwag kayong matakot. Hindi nawawala ang unos na paparating. Naroon pa rin ang pagtataksil. Naroon pa rin ang krus. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng tahimik na silid na iyon, may ibinigay si Jesus na mas matibay kaysa kasiguruhan. Kapayapaan bago ang bagyo. At kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan kung saan hahantong ang kanilang landas, naunawaan nila ito. Ang daan ay hindi isang lugar. Ito ay isang persona. At kahit hindi nila makita ang buong hinaharap, hindi sila naglalakad ng nag-iisa. Ilang beses na ba tayong naging katulad ni Tomas? Gustong makita muna ang buong plano bago magtiwala. Gustong magkaroon muna ng kasiguruhan bago sumunod. Humihingi tayo ng malinaw na direksyon habang natatakot tayong gumawa ng susunod na hakbang. Ngunit hindi ipinangako ni Jesus na lagi nating mauunawaan ang hinaharap. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya. Ako ang daan, sabi niya. Hindi, ipapakita ko lamang ang daan. Sa buhay may mga panahong magulo ang lahat. May mga planong nasisira, may mga pintuang nagsasara, may mga gabing hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng buhay. Pero minsan, ang tunay na pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang pagpapatuloy dahil nagtitiwala tayo kung sino ang kasama natin. At marahil iyon ang kailangang marinig ng isang tao ngayong gabi. Maaring hindi mo alam kung saan papunta ang buhay mo ngayon. Pero kung kasama mo siya, hindi ka nawawala. Kung may nagsalita sa puso mo sa kwentong ito, maglaan ka ng sandali upang magnilay. Nagtitiwala ka ba sa landas o sa siyang umaakay sa'yo? Kung kailangan mo ng panalangin, mag-comment o mag-message lang. At kung nais mong patuloy na samahan ang paglalakbay ni Jesus kasama namin, i-follow ang page at i-share ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayong gabi.